So, welcome kayo sa YouTube channel natin. So, ang topic natin ay 20 feet by 24 feet na bahay. So, ang area niya is 20 feet by 24 feet. Isa sa mga tanong dun sa mga nag-comment dun sa video natin. So, ang pag-usapan natin ay lahat ng konkreto na magagamit natin sa area na to na 20 feet by 24 feet. So, kasama dito yung hollow block, semento, graba, at buhangin. So, yung apat na yan yung pag-uusapan natin. So, lahat ng konkreto na magagamit natin sa 20 feet by 24 feet na area ay i-estimate natin. So, para mabilis tayo, unahin muna natin yung mga hollow blocks. So, ito yung madaling i-estimate yung hollow block. Dito sa area na 20 feet by 24 feet na bahay, ang kailangan nating hollow block dito ay 1,133. So, 2 kwarto to. Tapos, ang CR niya is 1.5 meter by 2 meter. So, yun yung CR niya. So, 2 kwarto at isang CR. So, lahat dito sa 1,333, kasama na dito yung CR at 2 kwarto na hollow block. So, yan yung bilang ng hollow block natin, 1,133. So, ang kailangan nating simento dito is 45 pieces. So, lagi kong ito ginagawa, yung ganitong trabaho. At experienceado na ako dito. Master na ako dito sa pag-asintada. Kaya, paano natin nakuha yung 45 pieces na simento? So, nasabi ko na-experiencehan ko na to. Sa isang semento kasi, makakasintada tayo ng 25 na hollow blocks. So, ang mix dito is 4 na buhangin. So, isang semento, 4 na buhangin. Yun yung mix natin. So, ayun. Nakakuha tayo ng 45 pieces na semento. So, 1,333 divide mo lang sa 25. So, ayan, 45 yung nakuha natin. So, ang buhangin natin dito, so, ang halo kasi natin is 4. So, meaning, i-times natin sa 45 yung 4 na buhangin. So, 180 na sako yan. So, kung convert natin yan sa cubic, is 6 cubic yan. Ayan. So, ayan, nakuha natin yung bilang ng kailangan natin gamit sa wall, sa hollow block. So, ang hollow block natin is 1,333. So, kung i-times natin yan sa 13 pesos yung isa, so 14,729. So, ang semento natin is 45 sako. So, tig 220 yung isa is 9,900. So, ang 6 na cubic is 6,000. So, ibig sabihin, sa wall, kailangan natin ng 30,629. Sa wall yan. So, sinasabi ko na sa wall, hollow block, simento at buhangin. So, ayan. Yan yung kailangan natin budget sa wall. So, isunod natin dito sa ini-estimate natin na konkreto, yung wall footing. So, wall footing nga. So, alamin muna natin yung size ng bubuhusan natin na pundasyon ng hollow block. So, ang size ng hukay natin is 35 cm. Okay? Tapos yung bubuhusan natin na kapal is 25 cm. So, ayan. So, ang lapad ng hukay natin is 35 at tapos yung bubuhusan natin na kapal is 25 cm. So, kung bubuhusan natin lahat to, itong area na to, kasama na yung sa kwarto, tapos sa CR, tapos yung buong area ng bahay. Sinukat ko kasi yung bubuhusan natin, ang haba niya is
40.6 meter yung bubuhusan natin. So ibig sabihin yung bubuhusan natin ang haba niya is 40.6 meter, tapos yung lapad niya is 35, tapos yung kapal na bubuhusan natin is 25 cm. So ayan. So dyan nakakuha tayo ng 27 pieces na sako na simento. Yan. Okay. Hindi ko na ipaliwanag kung paano ko ito nakuha, pero ito yung standard na mix natin. Ito na yung standard na mix natin na kung kaya nakakuha tayo ng 27 pieces na sako. Yung timpla natin is isang simento, 2.5 buhangin at saka 5 graba. So isa, 2.5, 5 graba. Okay? Isang simento, 2.5 buhangin at 5 graba. So yung timpla natin. So dito sa pundasyon ng hollow block natin, kailangan natin ng 27 pieces na sako ng simento. Yung buhangin natin is 2 cubic at saka yung graba natin is 4.5 cubic. So meaning dito sa pundasyon ng hollow block natin, kailangan natin ng 12,440. So paano natin nakuha yung 12,440? Yung 27 pieces na hollow block, nagkakahalaga yan ng 940. 5,940 yung 27 na hollow block. Yung 2 cubic is 2,000 at saka yung 4.5 cubic na graba is 4,500. So 12,440 yung kailangan natin na budget na konkreto para sa pundasyon ng hollow block. Di pa tayo dito sa mga poste. Dito sa estimate natin ng poste, hindi ko dito sinama yung mga bakala kasi ang pinag-uusapan natin lahat dito is konkreto, concrete lang. So meaning lahat ng concrete na makikita sa area na to na 20 feet by 24 feet, yun yung pinag-uusapan natin. So lipat tayo sa poste. Sa isang poste, kailangan natin dyan ng 1,270. Ayan, kailangan natin na budget dyan is 1,270 sa isang poste. So dito sa area na to na 20 feet by 24 feet, ang tansya ko dito na poste is 9 na piraso. So 9 na piraso ang tansya ko dyan na poste. Ibig sabihin 1,270 i-times natin sa 9 is 11,440. So ayan. So summarize natin yung kailangan natin budget na kailangan natin budget para dito sa 20 feet by 24 feet na bahay sa konkreto lang. Konkreto lang pinag-usapan natin na. So ayan. So kung pagsama-samahin natin yung nakuha natin kanina mula doon sa wall na 30,629, tapos sa wall footing na 12,450, tapos sa mga poste na 11,430, ang suma total na kailangan nating budget sa konkreto para dito sa 20 feet by 24 feet na bahay is 54,500. So konkreto konkreto, yan yung budget natin, 54,500 para sa konkreto. Take note, hindi dito kasama yung mga bakal. Okay, hindi dito kasama yung mga bakal, mga 2x2 na ginamit doon sa mga poste natin, hindi ko yung sinama. So pag nagpagawa ka ng bahay, so kung magaling yung foreman nyo, kaya-kaya niya estimate yan kung ilang bakal lang kailangan mo dyan. So hindi ko na pahabain kasi mahaba pa yung usapan natin kung isa-isahin ko yung bakal at baka maguluhan ka pa. So ayan, sana may nakuha kang idea o nakatulong itong videos sa iyo kung magkano ang ilalaan mong budget para sa konkreto na pinaplano mong ipatayo na bahay na 20 feet by 24 feet. So kung may mga tanungan pa kayo, libre kayong magtanong. Comment lang kayo doon sa mga video natin at makikita ko naman yan. So kailangan lang maging patient sa paghanap ng mga comment na yun kasi maraming nagko-comment. So
kung bagong comment, mas fresh na comment, mas madali makita. So huwag niyong kalimutan i-like ang video natin. So kung nagustuhan mo, pwede ka mag-subscribe, okay?